extramarital sa affair. extramarital affairs niya. Oo. Which is already, parang hindi na siya, off topic na siya, off tangent na siya dun sa kaso niya. Pero she was willing to, kasi she knows na she wants to, to go through the process. Tapos ikaw, kung wala ka talagang kalokohang ginawa, bakit mo kailangang tumakas? Biruin mo, it was Correct. it was a very premeditated na kasi alam ko 'di ba nagpunta yata muna siya ng US bago siya nagpunta ng Timor Leste, 'di ba? So strategic yung ginawa mo, it was premeditated. So talagang you did it on purpose, na magtago ka on purpose. Tapos ngayon ang ikiklaim nyo kesyo kinidnap. Kailan pa na-apprehend kailan pa kidnapping yung pag-aaresto, may warrant of arrest ka, may kaso, kaya hindi kidnapping yan. May kasamang drama yun para kaawaan, di ba? Sino ba yung isa nating kasamahang content creator, si Sir Yayam Dizon, sabing ganon, daw, illegal sabi ni Sir Yayam na parang illegal, kidnapping na nga, illegal pa. So, nakakaloka. So, by the way, shout out ko lang pala muna, very, very quick lang. Speaking of Sir Yayam, kindly follow his page, Yayam Dizon, sa Facebook page natin. Is very, very well articulate, mga write-ups niya, very well articulated, and he's a really, really good read. Every time I enjoy reading his posts. So, natawa talaga ako dun sa kidnapping na nga, illegal pa yung comment. Nakakaloka. Naloka ka ba doon? Oo. Sa drama-rama. Pero ito Martina, pinapakita lang dito sa Marcos administration na walang sinisino. Kahit Correct. na mayaman ka, bilyonaryo ka pa, or kahit Government ikaw official. ay may katungkulan sa gobyerno, Correct. or kung gaano ka man ka-influential, walang sinisino itong administrasyon na to. At in fact, dito sa administrasyon na to ay napakaraming mga tao talagang high profile. Di ba? Oo, at hindi lang Talagang, pati mga foreign nationals na nakulong. involved sa mga sindikato Oo. na Julie Vega. Oo. Sorry. Kaya itong administrasyon na to, masasabi ko na talagang It's on the right track, napakatatag. Oo. At saka ang namumuno dito ay strong leader. Kasi hindi naman mangyayari yan, Martina, kung weak ang ating Pangulo, hindi mangyayari yan. Di ba? Correct. Kasi matatakot ka Oo. Kung titingnan natin, babalikan natin yung past administration, may mga ganito ba? Wala hahalo. nahuhuli, Wala nga ako mga nakukulong? nabalita ang nahuling drug cartel despite the fact na sobrang ingay ng war on drugs, walang nahuling Correct, di Oo. ba? So wait lang. Balikan natin yung pagmomoling ng ating first family. Let's play another video, no? Galing to sa ating kasamahan na si Palerista. Yung video, let's check it out. Boss, pasok tayo, pasok. Ma'am, pwede po kung makiilan lang po. Ma'am,
Ayan, nakita mo naman, no? Talagang, imagine mo kumakain ka lang sa mall, tapos biglang naglalakad yung presidente ng Pilipinas sa likod mo, di ba? So talagang nakakatuwa pati yung mga empleyado ng mall. And it's very, very chill, ano? Oo. Talagang pinakita nila na bilang Pangulo ng Pilipinas, First Lady, mga anak ng Pangulo, pinakita nila na simple lang din silang tao at kaya din nilang makihalubilo talaga. Correct. No? Ito isang Sunday na wala namang okasyon, di ba? Wala Pero okasyon. nandun sila, talagang nagulat yung mga tao. Oo, lalo yung mga empleyado. Imagine mo yung mga empleyado ng mall na it's their typical na linggong-linggo nagtatrabaho sila. Tapos, what a surprise, andito yung presidente ng Pilipinas and the rest of the first family, biglang, wow, di ba? Parang, feeling ko yung mga, syempre, mga nagpa-picture doon, they made their day, no? Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Sobrang, by the way, shout out pala sa mga nagko-comment sa atin ngayon sa ating programa, no? So, maki-engage kayo sa amin habang kung may mga opinion kayo sa mga sinasabi namin, may mga tanong kayo. Pero ito, ang gusto ko itanong sa mga nakikinig at mga followers natin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Gusto ko naming malaman yung opinion nyo na pagbisita ng First Family sa surprise visit sa mall ng ating First Family, ano? Kasi very nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. So, mag-comment lang kayo sa Facebook page and we'd be happy to check that out for you. Ano pang mga ganap bukod sa huli kay Teves, ano pang bagong naganap this week, no? Medyo madami-daming kadramahan pero Madami, Martina, no? Karamihan tungkol sa politika. Pero bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan yung ating Pangulo kasi pinospone yung pag-rehabilitate ng EDSA. yeah. No? At sa pagkakaintindi ko doon sa balita ay hahanap ng ibang way, no? Para mas magiging mabilis, no? Alam naman natin yung traditional na construction, 'di ba? Na kailangan mo, 'di ba? Pero meron kasi ngayon, Martina, na mas bagong teknolohiya na talagang mapapabilis yung mga construction. So yan ngayon ang pinag-aaralan ng magko-construct niya, no? Yan ngayon ang pinag-aaralan para nang sa ganun ay hindi talaga maabala yung ating mga motorista. Alam naman natin yung EDSA, 'di ba? Halos diyan la talaga dumadaan. Isa na ako, diyan ako dumadaan. So, mahalaga yan. Once na isinara yan, ang dami talagang maaabala. Kaya nakakatuwa din yung ginawa ng Pangulo natin kasi nag-second thought siya na, sandali, dapat ba na isarado na to at umpisahan? So talagang nakita ng Pangulo natin na hindi siya dapat na isara, kundi hahanap, pinag-aaralan nila kung ano ngayon ang dapat na gawin, no? Para mas mapabilis at mas mapaganda kung ano yung bagong teknolohiya na i-apply dyan para hindi kailangan na ang mga motorista natin ay mag-suffer ng napakatagal. Kasi grabe, EDSA, pag nirehabilitate mo yan, ilang aabutin niya ng, ang pagkakaalam ko, mga 2 taon. Oo. Hanggang 3 taon. Tsaka major highway kasi yung EDSA, talagang daanan ng daanan talaga ng mga bus. Hindi lang private vehicle, mga public transportation talaga. Daanan yan, may pinaka-major highway na kung saan from north to south, diba? So talagang pag sinara mo talagang ang laking aberya niyan. Saan mo pa dadaanin? Saan dadaan ngayon yung mga sasakyan? Which is a good thing na pinospone. I'm glad that they're thinking about it, no? Pinag-aaralan ngayon yan. Hindi naman si presidente naman, hindi naman siya nakikinig siya. Oo, tsaka hindi siya yung kunyari nakapag-decision siya na ito na kagad yun. Kapag meron pang pumasok na suggestion na ganito, ganyan,
he can change his mind. He is willing to change his mind as long as makita niya na ay may point to. So okay, we have one more video to show. Just a real quick lang na video. Still sa visit ng first family sa mall. Okay, let's show it. Ayan, si Sir Yayam. So, again, mga tagapakinig natin, follow Yayam Dizon Facebook page. Siya po si Sir Yayam. So, ayun po yung video niya na nandun pala siya. Ano pala siya sa mall during that time. Nakakaingit, no? Samantalang I was trying to ina-alleviate ko pa yung migraine ko kanina, yung pala nasa mall sila. Ayan na naman, di ko na naman nakita yung presidente. So, doon sa video, no, kitang-kita na si First Lady ay approachable talaga, no? Yeah, Actually, totoo. Martina, meron akong meron akong moment with First Lady doon sa Marikina. Ilang beses ko na siyang na talagang nakita at talagang malapit ako sa kanya. Pero during that time, sabi ko, tawagin ko kaya siya? Pero medyo nahiya ako eh. Tapos tinawag ko siya. FL, pwedeng pa-selfie. Lumingon siya. At yun, nag-selfie kami. At ginanon niya yung aking kasi nakamas ako. Oo. Maano siya, no? I remember kasi yung nasa National Gift Giving sa Malacanang, I remember, silang mag-asawa, like, seriously, yung mga bata, they were dragging both of them left and right. Wala. Carry lang. Wala silang hindi sila, you won't see yung, hindi mo makikita na naiirita sila, or they're very, very approachable, smile sila. Dumating yung presidente, nakasakay pa dun sa parang, train, kasama yung mga kids. Tapos, when they announce na andyan na yung Pangulo ng Pilipinas, yung mga bata talagang, nakakatuwa. But anyway, we have a lot of things to talk about. We're just gonna take a little break at magbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.